Dahil kay Bien, bilang manunulat at mamamayan, may kumpiyansa ako na makibaka huwag matakot, makibaka hanggang sa tagumpay ng panlipunang katarungan at pakikilahok para sa pambansang pagbabago. Mahalaga ang henerasyon ko na manunulat ang usapin ng bayan at bansa sa panitikan. Mapalad ang henerasyon ko na naging gabay at kasama si Bien na una naghawan ng usapin ng pambansa at regional na panitikan at kung paano maging manunulat, kritiko, guro at mamamayan na malay sa kanyang lipunan at usaping pangkatarungan. Matayog na puno na nakapagbigay ng lilim ang naisulat at buhay sa panitikan ni Bien. Walang manunulat na naging malaki ang impluwensya sa aking sariling panulat at bilang manunulat sa mas malakit masalimuot na lipunan kundi si Bien. Naging autor, guro sa kritisismo, editor sa Kultura Magazine, gabay sa aming grupo ng kwentista ang Katha, naging kaguro sa Departamento ng Filipino at kasama sa rally, kapanalig sa mga isyu ng bayan, naging kaibigan sa maaga at mahabang panahon. Si Bien ay matibay na nag-angkla sa akin at sa mga kahenerasyon ko sa integral na papel na manunulat na nakikilahok at nakikisangkot sa pagbabago ng lipunan. Dalangin para sa Batang Grasa. Sanlagok na tubig, sansubong kanin, kapirasong bubong sambutil na asin. Apo, sa itaas, ito po ay tukhang dalangin na mamalimos ng kalingang sangkusing. Sa syudad na ito, ng gabing maningning, ang tanging kanlungay sira-sirang dilim. Nagbitin sa langit pangaraping bituin, sana may mahulog na maiksing himbing. Gulanit na araw susungaw sa umaga. Babangon ng banal, magsisipagsimba, tatanga sa walang pag-asa. Apo Diyos sa itaas, dungawin mo sana. Pinaka-importanting philosophy sa aking buhay ay ang patuloy na pagsisikap na kamtin yung layunin na iyong ipinaglalaban. Kung may legacy na naiwan si tatay, yun siguro yung pagbahagi niya nung panulat niya, yung pag-aarmas niya dun sa mga mamamayan, na kung ano ba yung pag-umulat niya ng realidad, yun din yung pagiging sharp critic niya dun sa mga nangyayaring issue, mga napapanahong issue sa kasalukuyan. Nagawa ito ni Bien nang hindi naman mulat na magbuo ng bigan ng tagapagsunod sa kanyang paligid. Sinsero, masikay, mapagbigay, malalim, masaklaw, may tiwala, may ngiti kung makitungo si Bien. Hindi maihiwalay ang pagkatao at panulat ni Bien at natatangi siya bilang panandang bato sa mahabang tradisyon ng makabayan at makabansang panitikan at manunulat. Kaya ako ay nagpapasalamat sa kanyang naisulat at pagkakaibigan at patuloy na naninindigan para sa panitikang nagiging makabuluhan dahil may kabuluhan sa mga usaping panitikan, pangkatarungan at pangsasabansa. Dahil kay Bien, bilang manunulat at mamamayan, may kumpiyansa ako na makibaka huwag matakot, makibaka hanggang sa tagumpay ng panlipunang katarungan at pakikilahok para sa pambansang pagbabago. Si Bien na rin na nagsabi sa isang tula para kay Eman Lacaba na naisip kong maaari rin tumukoy para sa kanya. Ang sino mang marunong maghanap, may daratnan sa dulo ng landas. Kung masilim man ang gubat, pangarap mong pinakislap, susunding liwanag. Mabuhay ka Bien at mabuhay ang sambayanan. Teacher ako, no? At bilang isang guro, laging merong layuning tinutungo yung aking pagsusulat. So, nais kong makatulong upang linawin, halimbawa, kung ano ba yung tinatawag na inspirasyon. Nais kong linawin kung ano ba yung hinihinging
sining sa isang kwentista o isang nobelista.